pampalengke. Pasensya ka na BFF kasi hindi ako ang propagandist. Sabi ko nga, mahina ito eh. Maglagay ka ng trap, kinakagat. Diba? Ilang beses ako nag-trap. Kaya alam kong hindi marunong sa messaging, hindi marunong sa comms, kasi kagat siya ng kagat. Tapos ang depensa niya, sarili na niya. Tahon. Diba? Bakit sarili mo? Hindi ba yung principal mo dapat ang dinidepensahan mo? Kaya nagiging pikon, nagiging namumula, humahaba yung liit. Diba? Please welcome our very enigmatic and controversial political analyst, Ma'am Malu Tiquia. Salamat sa PBB. Una kong salang dito sa kanilang kapihan. Magandang umaga sa inyong lahat. Kaya ako pumunta dito sa kapihan ay para maayos ang pagsasalansan ng impormasyon sa publiko. Napakahalaga na maintindihan ng publiko ano nangyayari sa ating kasaysayan, sa ating lipunan, sa ating pamahalaan. So, natutuwa akong makasama dito. Sa isang panayam, tinawag niya po kayo nga isang propagandista at kinwestiyon din niya ang inyong kredibilidad. Ano po ang inyong masasabi sa ugali o paraan ng kanyang pagsagot bilang isang palace press officer sa mga sensitibong isyong may kinalaman sa Pangulo at sa kasalukuyang administrasyon? At sa tingin niyo po ba, may standard ba na dapat sundin ang mga government spokesperson pagdating sa pakikipag-engage sa kritiko o analyst? Ano ba yan? Magpapalala naman ako kay BFF. Sinabi ko sa kanya, kumuha ka ng Comms 101. Sender, noise, receiver. Siya ang sender, siya rin ang noise. Kaya yung receiver, hindi maintindihan yung sinasabi niya. But levity aside, nagtrabaho ako nung panahon ni Presidente Cory, Presidente Ramos, sa OP. At doon ang mga panahon na katangi-tangi ang uri ng pagiging spokesman. Marunong humarap sa tao, malumanay, hindi siya ang storya, ang pananalita ay tama, ang tonality ay tama, hindi pampalengke. Pasensya ka na BFF kasi hindi ako ang propagandist. Ano ba ang propagandista? Ang propagandista, meron kang sinasabi in defense of someone. Ay, sino ang prinotektahan ko? Sinasabi niya, maka-Duterte ako. Ako hindi maka-Duterte. Naging Duterte na lang ako dahil sa pasasalamat ko dun sa 6 na taon niyang paninilbihan. Hindi ako tumulong ng eleksyon sa kanya. Nakay-binay ho ako. At kung hindi niya yun alam, ang dali namang mag-Google. Wag na Google. Ang dali mag-AI. I-type ko yung Malu Tiquia kasi yung huli niyang banat sa akin. So who is Malu Tiquia? Sa tingin ko, yung exchange namin pumasok na sa isip niya. Kumbaga may rent-free ako dito na ang default, ako parati yung sinisisi. Kaya ang sagot ko, tinuturuan ko siya. Pumunta kayo dun sa meta page ko, meron ako dyan. How to be a spokesman. What is a propagandist? Anong mali sa ginawa mo? Kasi mukhang wala naman nagturo sa kanya, mukhang pinili lang siya. At ang balita ko, dala siya ni Bersamin. Mukhang pinili lang siya dahil estudyante sa UST. Pinili lang siya at ang default niya, sisihin ng Duterte. Saan ka naman nakakita ng spokesman na ganon? Diba? Si Duterte na nasa dahig, sisisihin mo. May narinig ka ba dito sa amin na nagpropaganda kami para kay Duterte? Ito'y partido niya. Pero simula na nagsimula tayo, walang nagbabanggit na ang mga Duterte magagaling. Walang ganon. Pero siya, ganon. Ang ina-address ko sa mainstream media, pag kayo nagtanong ng tanong, siguraduhin yung sagutin niya. Kasi kasama kayo sa propaganda. Kung i-accept nyo, yung sagot niya. Perfect example, what do you think about incapacity? Sinagot ba niya? Hindi. Ang pivot niya ay ang mga Duterte, dapat tanungin yan. Yung mga, yung baha, nagsimula sa mga Duterte.
Kaya nung tinatanong ko siya sa datos, hindi nga siya spokesman, ang pangalan niya, Press Information Officer. Information. Dalhin mo sa isapin ng datos, wala siya. Pero dalhin mo doon sa bastusan, nandun siya. Diba? Ang tanong ko sa mga nasa Malacanang, hindi nyo ba ginagalang ang institusyon ng presidente? Hindi nyo ba ginagalang yan? Kasi hindi lang kayo ang mag-occupy yan. Ipapasa nyo yan sa susunod na liderato. Anong ipapasa nyo kung yung institusyon sira dahil kay Claire Castro? Dadalhin ko sa kanya. Kasi nakakahiya. She is not communicating. She is the propagandist. Yes. Kasi paano? Tinawag niya ako propagandista. Sabi ko, anong proof mo? Ako ba'y binabayaran ng mga Duterte? Hindi. Kliyente ko ba sila? Hindi. Kaya nga ang sinabi ko, ako'y Pilipino, mahal ko ang bansa ko, magkokomentaryo ako. Hanggat ikulong ako ni John Vic Remulla. Diba? Kasi inciting to sedition, wala nga akong sinabi na ibagsak ang administrasyon. Ito, example lang. So, really, ang appeal ko kay Secretary Dave Gomez, si Dave Gomez is a man drilled on communication, crisis communication. Pwede ba? Alisin nyo na siya. Kasi kung gusto nyo makabawi ang Pangulo sa tiwala, frustrating, trinak namin yan. Simula ba nung naging spokesperson siya, ano ang trust rating ng presidente? Dumadaos-os. Partially because of her. Tapos yan ang magiging bridge mo sa various audience to explain a policy, a program, what is happening. Kaya yun yung mga beat reporter sa Malacanang, natutuwa ako dahil maanghang lang na magtanong. Ito bang approach mo? Alam ni Presidente, kay Ivan Mayrina ng GMA7, saludo ako sa iyo, tinanong mo. Anong sinagot? At a-accept niyo yun as gospel truth? Nakakahiya naman po dahil ang institusyon ng Presidente, hindi lamang kayo ang mag-o-occupy niyan. Sum total ng lahat ng Presidente. At kung titingnan niyo yung mga spokesperson ng previous President, napakagagaling, malumanay, hindi sila ang unang mapikon. O dun sa exchange namin, sabi ko nga, mahina ito Maglagay ka ng trap, kinakagat. Diba? Ilang beses ako nag-trap. Kaya alam kong hindi marunong sa messaging, hindi marunong sa comms, kasi kagat siya ng kagat. Tapos ang depensa niya, sarili na niya. Tahon. Diba? Bakit sarili mo? Hindi ba yung principal mo dapat ang dinidepensahan mo? Kaya nagiging pikon, nagiging namumula, humahaba yung liig. Kaya nga, ang sabi, the number one cardinal rule of a spokes, never be the center of the discussion at wag mapikon. Kasi you represent the institution. Ngayon, talagang palengkera ka, at yun ang gusto nila, palengkera, kawawa naman ang Malacanang. At saka insulto yan sa mga market vendors. Mahalaga kasi yung rally. Ang mga rally ay yun ang paraan ng taong bayan para iparating ang kanilang hinaing. Pabor ka man o hindi sa pamahalaan, napaka-importante yan. Yan galing sa saligang batas, the freedom of speech, the right to assemble. Pero ang nakita ho natin, napakahirap kumuha ng permit. At dun sa pagkuha ng permit, parang yung mga LGU natatakot magbigay. So ang pangalawa doon, ang mga pulis, yung pinag-usapan ninyong lugar, padami doon ang pulis, paliit ng paliit yung area kung saan ang mga tao ay pupunta, tapos hinaharang yung mga sasakyan. Yun yung experience noong EDSA rally, itong nakahuli. Pag makikita nyo, ang daming jeep sa Santolan, ang ibang buses nasa Cubao, at sinasabihan yung mga tao na maglakad na lamang.
Napakahirap naman ho nun. Pero natutuwa pa rin ako na marami ang lumabas. Yung siguro nakita natin sa iglesia, sa Quirino, nakakagulat yung amazing discipline ng Iglesia ni Cristo. Kasi dinala mo sa isang lugar, disiplinado, nalinis yung lugar hanggang gabi. Pag sinabing hanggang gabi, wala namang umaalis. Pag sinabing bawal yung mga placards o sumisigaw, sumusunod. Kaya nga ang usapan ho, yung sa Quirino, yun ang talagang may order, yun dun sa PG, rated PG daw yung sa Quirino. At yun dun sa EDSA, yan yung Viva Hot Babes daw. So sabi ko, ba't naman kami napunta sa Viva Hot Babes? So, tayo po'y tumulong doon sa EDSA dahil naniniwala ako na mahalaga ang taong bayan maintindihan kung ano yung problema, paano sila naaapektuhan, at paano sana mabago ang sitwasyon natin kasi hindi maganda ho ang ating ekonomiya. Following the revelations of Senator Amy regarding po kay President Marcos dun po sa drug use, do you think, Prof, isa po itong national threat na magkaroon ng isang presidente na nagdudroga? And ano kaya ang impact nito, especially dun sa downline sa armed forces of the Philippines na may commander-in-chief following the revelations of Senator Amy? Parang loaded talaga, no? Ganito pala ang kapihan dito. Oo, ganito ang kapihan. Walang break dito. Oo, walang break. Sige, sagutin natin yan, no? I consider the revelations made by Senator Marcos as part and parcel of a national security threat. Bakit? Meron kang isang pinuno na sinabi nagko-cocaine. At hindi lang siya, ang asawa niya, ang pamilya niya. Alam mo yung insider information yun na nag-decide si Senator Marcos na sabihin yon at i-share sa public. Karamihan sa amin dito, alam namin yung bulong-bulungan na yan. Pero walang aktual na anong proof natin, may resibo pa. Ang pinakamatinding resibo, kapatid mismo ang nagsabi. Yun yung isa. At dun sa naratibo niya, nagsimula ng bata. Yung tatay niya, nung buhay ang tatay niya, siya nag-aalaga sa kanila. Nung namatay, siya ang tumayo bilang ama at ina. Sinabi niya doon. Maraming pumukul sa kanya na sabi it's being un-Filipino. Hindi po. Doon sa mga nagkaroon ng relative, anak, kamag-anak, pinsan na nalulun sa droga, alam nila yung taghoy ni Senator Marcos doon sa stage. Nakita nyo yung delivery niya, hindi yun ang Senator Marcos na alam natin. Nahihirapan siyang sabihin, kahit may prepared text, di ba? Nakita natin may part na umiiyak siya, may part na nagpupunas siya ng pawis. Tinanong ko after delivery, ang sinabi niya sa akin, I am unburdened. Nawala yung matagal ko nang kinikimkim. Now, meron rin po muna na ba't hindi nagpakatotoo? Diba? Bakit hindi sinabi kay Inday nung kinuha si Inday? At yun sa tingin ko ang naging problema kung bakit si Presidente Duterte medyo umayaw dun sa team up. Yun ay nangyari sa paniniwala ni Senator Amy na magbabago. Kasi ilan dun sa sinabi niya, di ba? Ilang beses kang nangako na magbabago ka. Ilang beses na nandun ako. Pero sa akin, naantig ako dun sa sinabi niyang, Ading, magpahinga na tayo. But there was no call for resignation, so I don't understand why there are cabinet secretaries saying it's the sister destroying this presidency. This presidency has been destroyed in day one because of the president, because of the speaker.
because of someone unelected who intervenes in governance. Mahirap yung taong hindi ka nahalal, nangingialam ka sa governance at kuminsan ikaw ang nagdidesisyon. So bumalik tayo dun sa national security threat. Paano magdidesisyon ang isang pangulong lulong sa cocaine? Paano susunod ang mga sundalo knowing ang nag-utos sabo? Diba? So kung ikaw sinabi, girahin natin ang Taiwan, ngayon nag-iisip ako, ano kaya yun? Nasa tamang wisyo o bangag? So it is a national security threat because that is the president. Sa tingin ko, yun yung burden ni Senator Marcos na kailangan niyan sabihin. Kasi apart from liniligtas ko yung kalusugan ng aking kapatid, concern rin siya kasi senator sa bansa. So napakahirap yung balance na yun. And really, I thank the senator for being forthright, for being honest, although belated. Pero sa tingin ko yung nasa mesa dito, alam naman natin yung talagang nangyari doon. At public office is a public trust. Doon pumapaloob eh. Nahalal ka ng bayan, binigyan ka ng mandato, ngayong nalaman naming lulong ka, napakahirap intindihin kung hindi magsasalita ang Pangulo at kung hindi mag-hair follicle test. Doon sa BFF ko, sunod-sunod ang sinabi niya, nagkuha na yan, nag-drug test na. Ang drug test niya ay urine noong 2022 for the election. Hindi yun hair follicle test. Ang sunod na sagot, kinabig na naman kay President Duterte na nagda-drugs at nagfe-fentanyl. Hindi naman ako doktor, ibibigay ko na yung kay Dr. Mata, no? Tapos kinabig na naman na bakit ngayon? Bakit hindi noon? Ba't hindi niya kaya tanungin sa Presidente? Total yun ang principal niya. Hindi ko maintindihan bakit hindi sumasagot. Hindi ko maintindihan na bakit ayaw niya hair follicle test. Hindi lang siya, yung buong pamilya ang challenge. Ang dami ng binato, pati hindi daw tunay na anak si Senador Amy. So makikita mo, yung diversion, pinalalaroan, laro siya ng lalaro. Ang napakahalaga, sir, magpa-hair follicle test ka. Yun lang ang makakapag-alis ng duda ng taong bayan. At pag hindi mo sagutin yan, magkakaroon talaga ng erosion ng tiwala at erosion ng confidence. Biro mo ngayon, tayo ang topic international media saying that the Philippines as a leader who is an addict, who is heavily into cocaine. We are chair of ASEAN next year. Bigyan naman yan ng kahihiyan ng bansa. Ano po nakikita ninyong scenario if the junior officers, food soldiers, will start asking the questions regarding the situation or yung health situation ni President? Mukhang yan ang nangyayari ngayon. Yung food soldiers and junior officials, not in the Corps of Generals, mukhang pag umikot ka sa mga kampo, yan ang pinag-uusapan. So, how would General Bronner address that? How would SND address that? And by the way, SND was present during that Bataan celebration where the President had wife. Right? And he was one of those who was making, a sign that there is something. And kung siguro titingnan niyo yung video na yun, nanggigigil nun si Secretary Gibo. So, how do you address that? Yung mga ordinaryong kawal, linalaan nila yung buhay nila para sa proteksyon ng Estado. And then here we have a leader who doesn't really care, that it's not fair, and then suddenly we hear of the use of drugs and other things that is being done in the office of the President, in Malacanang. Ngayon lang ako nakarinig ng mga ganong balita kasi ako ay nagtrabaho naman sa Malacanang. Wala akong ako naririnig ng mga ganong
activities na nangyayari within the palace. Ng BFF ko na ito daw ay tungkol sa 2028. Hindi wala akong katotohanan ng 2028. Sino ang tatayo sa entablado ng INC at sasabihin na pinoproteksyonan ang Marcos at sinusubukang maayos ang Marcos? Hindi yung kandidato si Senator hindi yung kandidato si Senator Marcos sa 2028. Okay? Pangalawa, yun yung kagustuhan ng ibang kampo na ang parehong magbitiw. Yun ho ay tinututulan ko. Wala silang karapatan na sabihin na ang Vice Presidente ay dapat magbitiw. Ano ho ang ginawang kasalanan ng Vice Presidente? Tama yung sinabi ni Atty. Lambino. 125 million versus 1 trillion. 125 million already accounted for by COA. Wala naman hong violation dun sa joint memorandum on confidential fund. Saan ho ba nanggaling yung confidential fund? Hindi ba ho sa Pangulo? Binigyan siya. Bakit siya binigyan? Dahil sa NTF-ELCAC na na-appoint siya at sinabi niya lately na ginamit siyang pag-check dun sa corruption sa DepEd. Kung saan na-discover kung sino nag-supply ng computer. Okay? Anong ginawa niya nung una siyang dumating doon? Yung computer ho, pinakiusapan niya ang AFP para ma-distribute. Kahit may obsolescence na dahil medyo luma, ginawa pa rin niya para makarating dun sa dapat paratingan. So yung ating saligang batas, katulad ng sinabi ni Atty. Lambino, klarado eh. Wala namang vacancy sa Office of the Vice President. Hindi ko maintindihan yan. Magtatawag kayo na pareho bumaba. Nasa Constitution ho na Congress shall pass a law on succession. Nobody has tried filing that. I don't understand why. That Constitution has been there since 1987. Okay? So, kung gusto nyo, and I'm addressing this to the pink and the yellow, gusto nyo paltan? Hindi ba Constitution ninyo yan? Constitution ng dilaw yan. In total reaction to the Marcos years. Ngayong nagkakaroon ng labuan ngayon, gusto nyo mag-extra constitutional? Kawawa na ho ang bansa natin. Ang ekonomiya ho natin ay bagsak. Hindi ho masaya itong darating na Pasko. Paulit-ulit kong sinasabi, pag pumunta kayo sa malls, wala hong namimili. Wala akong Christmas rush. Abay, tayo'y malapit na sa katapusan ng November. Hindi ho ba ang behavior ng consumer sa Pilipinas pagdating ng ganitong mga panahon ay talagang kabi-kabila na ang sale, kabi-kabila na ang tiyangge. Wala ho yan. Hinahawakan ni Juan de la Cruz ang pera niya para sigurado na may pera siya sa susunod na quarter o sa susunod na taon. Ganun ang kahirap ang buhay. Kaya hindi ko maintindihan itong mga kaibigan natin sa kabilang kampo na sinasabi na dapat silang dalawa. Hindi ko rin ho maintindihan na kung bakit ang mga kaliwa ay nasa mesa pa na makikipag-bargain. Parang ang panahon na yon ay tapos na. Diba? Respetuhin ho natin yung proseso. At respetuhin natin yung saligang batas na yung mga dilawan ang gumawa. Maganda ba yung saligang batas? Hindi ho. Nakikita natin yung problema. Pero makuha natin pagbabago, napakahirap pong baguhin. Bakit? Kasi parating nila sinasabi, ayaw namin mabago yan. Eh, paano tayo uunlad? Kung tayo'y nakaangkla dun sa salita at espiritu ng 1987 Constitution. Sinabi ni Atty. Lambino, napakadali sa ibang bansa na dissolve yung parliament. No? May kultura rin sila na may hiya. Eh, ito sinabi, delikadesa, kaya nag-resign. Tapos turns out, hindi pala nag-resign. Diba? Hindi ko naiintindihan eh. Bakit parating yung binubola ang Pilipino? Bakit tuwing kayo mag-a-address sa Pilipino? Populahin nyo. Hindi ba utang ninyo sa Pilipino kaya kayo nandyan sa posisyon nyo? Not unless
Katulad na nakita natin, pag nagamit na, bahala na kayo, isa sa tabi. And this administration has been doing that. Nakatulong ka ng eleksyon, bibigyan ka ng LOA. Diba? So, ano yun? Yun ang hindi ko maintindihan at patuloy na nagde-deflect. Para merong pader na inaalagaan ng Pangulo, kailangan na akong panahon na mag-national address siya. Kasi ito'y crisis. Kung sa tingin nyo ito'y dadaan, hindi ho. Yung handling ng crisis na ikaw ay cocaine user at ikaw ay addict, no? Gugustuhin ba nating nahalal tayo ng isang Pangulo na addict? Kaya ho, babalikan ko yung sinabi ni Dr. Mata, paiba-iba ang desisyon. EDCA, supposedly for disaster, may tumulong ho ba? China, na kaibigan natin, umayaw sa China. Kasama mo, linigawan ninyo para sa unity, in-impeach. Diba? So yung desisyon niya, paiba-iba. Yun ay signos na, kaya nga sabi ko, gumawa kayo ng listahan. Kung kailan pa bago-bago. At makikita nyo yung epektong sinasabi ni Dr. Mata. Yung decision making is impaired. Imaginein mo yan kung may nuclear device, no? Sa Amerika, ang presidente may dala-dala. Biglang sabihin, sige, pindutin mo. Ay, di nagkaroon ng gera. Yun yung danger doon eh. Si brown leather bag, yung sa bag ng Amerika. Yung brown leather, iba yata ang laman, no? So ako'y nakikiusap. Diba? Panahon na ho magsalita kayo. At kung ayaw nyo magsalita, dahil nahihirapan kayo magsalita, sir, di ba signos rin nyo yung pagsasalita, no? Nahihirapan magsalita, ay magpa-hair follicle test. Yun ang pinakamadali. It ends. Ngayon, kung maging positive yun, you will have to make the ultimate sacrifice for this country to step down. Hindi ho ako nananawagan ng resignation, hindi ko never kung sinabi mag-step down. Pero, kaya hindi ako umakyat ng entablado nung nag-rally. Sabi ko, kayo na lang yan. Kasi hindi pa ako sigurado, kasi may mandato. Pero nung narinig ko si Senador, at alam kong agonizing yung decision na yan. Kasi nung 2025 na eleksyon, pinag-usapan na namin yan eh. Paano ko pa sasabihin? Abay Kakoy, ikaw yan. Diba? Napakahirap mong isipin at sumunod sa isang leader na may problema na ayaw niyang i-admit na may problema siya. At to those who allow him, extra leeway, hindi ho nyo mahal ang Pilipinas. Ang mahal nyo lang, yung notion na maging presidente uli ang isang Marcos. Yun ang nakakalungkot eh. Kasi karamihan sa amin dito, akala natin redemption. At talagang magsisilbi sa Pilipinas. Ay day one pa lang mo, hindi na eh. Diba? So yun yung nakakalungkot. Kasi may mandato siya. Pero yung mandatong yun, tao rin ang mag-aalis. Tao rin ang mag-aalis. Kasi karapatan ho yun ng taong bayan. No? Kaya kay Secretary John Vic Remulla, ikaw na may kaibigan ko, hindi naman ito inciting to sedition dahil hindi naman ako nagsabi na ibagsak, no? Pero there comes a time, yung mga politiko, there comes a time when you really have to think about country. And when you really have to step up on the plate and say, pasensya na kayo, nagamit ko ang pondo na hindi tama. Oy, wala naman tayo naririnig na politiko na gaganyan. Wala nang boses si Congressman taga-Caloocan. Erice. Diba yung passion talagang... Pero wala. May tumayo ba para sabihin na humihingi ako ng paumanhin sa aking mga constituent? Wala. Maganda pa nga yung sinabi ni Atty. Lambino. Nag-harakiri, humihingi ng apology, South Korea, Japan. Dito sa atin, wala eh. Pakapalan ng mukha eh. So, parte yun ng kailangan nating i-correct. Dahil sa dadating na 2028, abay dapat iba
ang uri ng pinuno na ating ihahalal. Yan yung sa demand side. Problema ko sa supply side, ang COMELEC at ang ating sistema. Marami hong aayusin. Kaya ang taong bayan, parati na lang, ay, drama lang na, wala naman nangyayari. Makakalimutan rin yan. Ako, humihingi ng tulong sa inyo, lalo na yung sa vloggers at sa media. Magtanong kayo, hindi yung porke dineflect kayo ni BFF ko, hindi nyo natatanungin. Pero saan ka naman nakakita? Tinanong dun sa yung incapacity provision, biglang ang sinagot, ay dapat yung dating administrasyon questionin sa corruption.